Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. There are things you need to let go in order for you to grow. Mga bagay na pumipigil sa iyong abutin ang full potential na mayroon ka. At hindi ito maganda. Kaya sa video na ito, tutulungan kitang alamin ang mga bagay na dapat mo nang alisin sa buhay mo in order for you to grow and reach your full potential. Ngayon, if you're ready to restart your life, hit that subscribe and like button and let's begin. Number 1. Toxic environment. We are the product of our own environment. Dahil nakadepende sa uri ng paligid na mayroon ka, ang magiging mindset, character, and personal development mo. Totoo yan. Hindi mo basta-basta matatalo ang paligid mo. Your environment will never adapt to you. Ikaw ang mag-a-adjust sa paligid mo. You cannot win the battle against your own environment. Mauubos ka lang. If you are someone with great awareness, malalaman mo agad na hindi ikaw para dyan. Kapag nasa maling environment ka, hindi mo mararating ang full potential mo. Mahihirapan ka. You need to leave. You need to change your environment. Ito ang pinakamagandang gawin if you want to restart your life. Kung toxic ang environment mo, unti-unti ka ring magiging toxic hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo. Umalis ka na hanggat maaga pa. Restart your life by changing your environment. Number 2. Bad habits. Ito ang mga bisyo na hirap alisin ng mga mahihinang lalaki sa katawan nila. Ano pa bang aasahan sa kanila? They are weak and pathetic. Alipin sila ng alak, sigarilyo, droga, sugal, bulakbol at pambababae. Sa mga short-term pleasures na yan, umiikot ang basura nilang buhay. Yang mga yan lang din naman ang sumisira sa kanila. Bakit hindi nila maalis? Ganyan talaga kapag mahina kang lalaki. Sunod-sunuran ka sa bisyo, isa kang nakakaawang alipin ng sarili mong kadiliman. If you want to restart your life, leave the bad habits behind. Hindi ka makakapagsimula ng bago kung uulitin mo lang din naman yung luma. Alam ko mahirap, ngunit hindi mo naman kailangan maging matalino para maintindihan kung ano ang dapat mong gawin. Makinig ka. Kung hindi mo yan kayang bitawan, huli na ang lahat para sa'yo. Wala ka ng pag-asa. Accept your fate. You have lost the war against yourself. Number 3. Simping. Tinalakay natin dito ang masamang epekto ng pagiging simp. Nakakababa ito ng pagkalalaki at walang magandang naidudulot. Bagkus, nagiging sanhi pa ito ng kasiraan ng utak ng isang lalaki. You see, simping is bad. Nagmumukha ka lang uto-utong mangmang na nagpapagamit para sa benepisyo ng iba. Alisin mo na yan at mag-focus ka na lang sa sarili mo. Instead of simping, build yourself, level up yourself hanggang sa maging proud ka sa sarili mo. Do it for yourself. Simping is a waste of time. Walang reward dyan. Wala kang mapapala. Gagamitin ka lang ng hindi mo namamalayan. Why not focus on yourself hanggang sa sila na ang nagsisimp sa'yo? Ganyan dapat ang iyong gawin. Maraming benepisyo kapag itinigil mo na ang walang kwentang pagsisimp na yan. Imbis na magpapansin ka sa iba, pansinin mo ang sarili mo. Nagmumukha ka ng kawawa, kakasimp mo. Number 4. Grudge.
If you want to restart your life, then start clean. Mahirap magsimula ulit kung marami kang unfinished business sa nakaraan mo. Mahirap umusad kapag marami kang mabigat na dalahin. Iwanan mo na yan. Lahat ng gumawa sa'yo ng masama, patawarin mo na. Ito lang ang paraan para makapagsimula ka ulit ng malinis at walang nakakapit na tanikala sa paa. You see, I know it's hard. Mahirap magpatawad. Ngunit mas mahirap kapag may dala-dala kang sama ng loob sa buhay. Magiging alipin ka niyan. Walang katahimikan. Saka lang ikaw magiging tunay na malaya kapag tuluyan kang nagpatawad. If you are a man, then take your pride off. Walang mabuting na idudulot yan sa'yo. Tandaan mo, when you forgive someone, you also forgive yourself. Number 5. Porn. Maraming lalaki na ang lulong sa bisyo na ito. Isa ito sa pinakamatinding kalaban ng mga kalalakihan tungo sa pag-unlad ng kanilang sarili. Biktima rin ako nito. Alam kong mahirap, ngunit mas mahirap kapag naging alipin ka na nito. Susunugin nito ang potensyal na mayroon ka. Pipigilan ka nito na umunlad at umusad. Kawawa ka, lalo na kung isa kang mahinang lalaki. You see, marami na ang biktima nito. Mga nasira na ang utak, nasira na rin ang kanilang moralidad. Hindi na tao ang tingin nila sa mga babae. Para na silang hayop na laway sa laman. Hihintayin mo pa bang matulad ka sa mga nakakaawang yan? Wala na silang pag-asa. Alipin na ang kanilang mga utak. They are broken beyond repair. Hanggang dyan na lang sila. But it's not too late for you. Quit early and learn the beauty of semen retention. Number 6. Online games. Ginawa mo na rin bang bisyo ang mga online games? Naging addict at alipin ka na rin ba sa fake reward na nakukuha mo rito? Don't get me wrong, na-addict din ako dyan and it's not worth it. Sa sobrang kaadikan ko dito, I almost lost my sense of reality. Halos masira na rin ang moralidad ko. I became short-tempered. Bilang epekto ng walang tigil na paglalaro, naging magagalitin ako. I lost my sanity. There was no peace in my mind. There are only anger and chaos. Narealize ko na unti-unti na pala ako nitong sinisira. Wala akong napapala kundi stress and false reward. I lost my focus and discipline. Ilan lang yan sa masamang epekto nito. At alam kong ganun din sa inyo. Gaming is not bad until it become an addiction. Kaya kung nagkakaroon na ito ng negative effect sa sarili mo at wala kang pakialam, you are sabotaging yourself. Iwan mo na yan. Focus on something more important. Sacrifices are necessary for your growth. Number 7. Toxic people. Toxic people are the worst. Sisirain nila ang bait mo, uubusin nila ang pasensya mo, at gagawin ka nilang katulad nila. Kung napapaligiran ka ng mga toxic na tao, it's only a matter of time na maging kagaya ka nila hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo. Ang isang kamatis, kapag inilagay mo sa mga nabubulok na kamatis, mabubulok din ito. Kaya bago ka pa mabulok dyan, mag-isip-isip ka. If you want to restart your life, then leave the toxic people behind. Magsimula ka ng malinis. Kung puro toxic ang tao sa trabaho mo, then leave, find another job, or start a business. Self-employment is the new trend. Hindi lahat ng tao kailangan mo sa buhay mo. Ngunit paano kung wala kang pagpipilian and you have to deal with toxic
people. Panoorin mo ang video na ito at alamin kung paano mo sila gagamitin sa advantage mo. Dito na natatapos ang topic na ito. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawan.